Ang point doon is, bakit nyo ikukulong si Marcoleta na hindi nyo pa nga nakukulong ang mastermind ng mga massive corruption sa flood control? Nakulong na ba si Martin? Nakulong ba si Bunuan? Ngayon gagawin na naman. Si Bunuan na naman state witness. Eh di niloloko lang tayo ni BBM. Kasi si Bunuan, he is the alter ego of the president. He's a cabinet secretary. Eh kung may mas mataas pa sa kanya na most guilty, eh di si BBM yun. Oh. Huwag nilang sabihin na ang most guilty ay si Martin Romualdez. At sinasabi ni Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind. Ang mastermind, executive. Nandun sa Malacanang. Oh. Yan. Kaya, hindi makatanungan ito. Kaya mga tao ay sari-sari really yan. Huwag niyo sabihin na dahil ayaw ng iglesia ipakulong si Marcoleta. Ang Panginoon ang may kapangyarihan. In the end, God, vengeance is mine, said the Lord. Di ba? Hindi naman totoo yan na dahil dyan, gusto nyong ikulong, gawan nila ng kasalanan at krimen. Tiro mo yun, plunder. Walang public funds involved, plunder. Ang plunder, ang element doon ay ill-gotten wealth. Kunyari, nagkumuha siya ng commission, tumanggap siya ng commission sa isang kontrata na more than 50 million, hindi plunder. O kaya kickback. Mga kickback ninyo dyan sa flood control funds na billion-billion, ang sabi ni Saldico, ang kickback ni BBM ay 25 billion. Yun ang plunder. BBM is liable for plunder according to Saldico. Pero ito si Marcoleta, private funds, inamin niya naman na, these were given to him by his friends, his clients, or whatever, but these are not declared in his campaign contributions because they received them out before the campaign period began. That's why the COMELEC dismissed it. Now, just because they want to shut up Marcoleta, dahil tinutukoy sila ni Marcoleta na sino ba talaga mastermind dito? Kaya hinihiring uli yung Blue Ribbon Committee nung si Marcoleta at si Senator Pia na nag-share ng Blue Ribbon. Gusto nila ipatigil yun. Kaya pinalitan nila si Alan Peter at kaya palitan naman nila yung Blue Ribbon chair. Ilalagay pa nila si Erwin Tulfo na maliban sa sinasabi ng mga ex-soldiers sa security ni Saldico na may maleta din, ayon sa kanila, sinabi nila yun during the hearing. Kumbaga yung madumi ang kamay, yun din ang maglilinis ng kasamaan. He has, in other words, in English, the principle is, he has unclean hands. Hindi siya pwedeng mamuno dyan. Kita mo, ibibigay na naman nila sa iba. Hindi, kalokohan. Kalokohan. Ngayon lang ako nakakita ng senador na mga ganito. Hindi mo na masambit ang tamang description sa mga ito, pero napaka-inutil na mga ito. Anong klaseng demokrasya na ito? Kaya yan ang sinasabi ng mga tao. Anong klaseng demokrasya ito, na sinisikil mo, BBM, ang mga oposisyon, ginagawa-gawa nyo ng krimen na hindi naman, grabe kayo. Walang public funds. Ill-gotten. Pag kahit sabihin nyo na, hindi niya dideclare sa salin niya, pero inamin niya na nakareceive siya ng ganun na contributions. Ill-gotten ba yun? Kasi in preparation yun for these elections. Ill-gotten ba yun? Hindi naman yun public funds, hindi naman yun kickback, hindi naman yun nakuha niya in the performance of his duties. Abay, ginagago nyo na lang kami mga abogado eh. Yung mga, kayo na lang dyan ang nag-i-interpret sa gusto niya eh. Maawa naman kayo. Maawa na kayo sa Pilipinas. Sa akin hanggang saan po ba ito?
Hanggang kailan ba ito na ganito ang gagawin ni BBM sa ating administration na sa atin at gagamitin ng Office of the Ombudsman para sa kagustuhan ni BBM? Opo. Hanggang kailan po ba ito? Maawa naman kayo sa mga Pilipino, walang trabaho. 2.4 million walang trabaho. Unemployed 15 million. Growth rate ng ekonomiya 2.8 million. Ang utang ay 5.9 trillion. Bawat Pilipino ngayon, kahit sanggol, ay may utang na 165 million. Abay, o 165,000. Abay, hanggang saan mo ba kami, BBM, ilulugmok sa kahirapan? Hanggang saan ba ang pagsisiil mo sa oposisyon? Ganito rin ang ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. Kaya after so many years, grabing struggle yun. Nagpa-snap election siya dahil na-pressure siya. Talo pa rin kami sa snap election. Dahil siyempre, dinaya niya naman kami ni si Cory. Tapos niya nagtawag na sa EDSA ng People Power. Kaya noon po, ang namuno sa People Power, Katoliko. Ngayon, hindi niyo masabi na iglesia. Dahil sari-sari naman taong reliyon ang nandyan. Opo. Pero ang tanong po talaga, hanggang kailan ba ito, BBM? Sukdulan na ito. Hanggang kailan ba ito? Pero attorney, mukhang wala pong indikasyon na babawiin po yung isasampang kaso laban po kay Senator Marcoleta dahil ang ombudsman. Wala naman Opo. silang wala pa naman silang pina-file. Opo, opo. Ang sabi po ng Assistant Ombudsman na Miko Clavano kanina po sa kanyang press conference ay kung ang pinaglalaban daw ng mga relihista ngayon dyan sa EDSA People Power Monument ay transparency at accountability, ganon din ho. Parehas lang po ang pinaglalaban din po ng nito sa Ombudsman. Anong reaksyon po ninyo? Alam mo, kung bartugulan na lang din, yung batang maliit, ang sagot sa kanya, ngek-ngek mo. Lulukohin mo pa kami. Ngek-ngek mo. Lulukohin mo na naman kami. Pinaglalaban nyo ba, katarungan? Inuna nyo pa si Marcoleta kaysa kay Romualdez. Ipakulong nyo sila lahat. Kung talagang ipakulong nyo si Marcoleta, pinapakita nyo lang sa amin na kaya nyong gawin ito. Just because you can. That's what BBM is saying. Oh, they think I can't do it? I can't send Marcoleta to jail because he's Iglesia? Well, just to show them, I can. What Bongbong wants, Bongbong gets because he's a spoiled, rotten brat. Oh, ganito ba? Ito ba ang pinaglalaban din ng ombudsman? Hindi, it's a konstitusyon. Dapat trabaho nyo yan. Trabaho nyo yan. Pero hindi nyo trabaho ang pagsisiil sa opposition and using the law to shut down the opposition.